Hindi ka na kailangan dito, Luna. Housewife ka lang. Wala kang alam sa negosyo. Sa isang iglap, ang babaeng nakatatag ng kumpanya ay ibinenta na parang gamit ng sariling mister sa kabit niyang business partner. Wala siyang kontrata, wala siyang pangalan, pero may dinadala siyang buhay sa sinapupunan. Sa halip na suporta, pagtataksil ang inabot niya. Tinapunan siya ng papel at isinarang pinto ng opisina na siya mismong nagdisenyo. Akala niya tapos na siya. Pero isang araw, sa harap ng media at board of directors, isang babaeng CEO ang dumating at ang pangalan niya ay Luna. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Si Luna Morales. Siya isang simpleng may bahay na mahilig sa pagluluto, pananaliksik at pag-ayos ng spreadsheets, pero sa likod ng apron at ng maamong ngiti. Siya ang tunay na utak ng Taste Buds, isang sikat na food delivery startup na pinupuntahan na ngayon ng mga investor at media. Si Lunang may ideya ng bawat dish. Si Lunang nagbuo ng system ng inventory. Si Lunang naglagay ng disiplina sa crew, customer service scripts, at maging ang branding ng kumpanya. Mula logo hanggang tagline. Ngunit sa mata ng mundo, ang pangalan lang ni Miko Morales, ang kanyang mister, ang umiikot. Bakit sa kanya mo ipinangalan ng negosyo? Tanong noon ng kaibigan niyang si Carla habang nagkakape sila. Mas madali magpa-register under his name. Tsaka, asawa ko siya. Pareho naman namin ginagawa to. Sagot ni Luna noon, may kasamang ngiti. Wala namang problema kung sino ang nakapangalan. Basta magkasama kami sa pangarap. Hindi niya alam. Ang mismong tiwala na iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Sa bawat umaga, si Lunang unang gumigising. Pinipisil-pisil ang kanyang sariling kaldero ng ideya habang naghahanda ng breakfast menu. May checklist siya sa ref. May recipe binder sa counter. May mga mini whiteboard na may mga goals sa dingding ng kanilang kitchen office. Samantalang si Miko, tulog pa. Pero sa harap ng investors, si Miko ang bida. Siya ang laging ini-interview. Siya ang visionary. Siya ang young entrepreneur na tinatawag na susunod na Henry C. ng food tech. Wala naman akong balak agawan siya ng spotlight. Bulong ni Luna minsang naglalakad pa uwi, galing sa komisyonary. Ang mahalaga, lumalago tayo. Family dream to, di ba? Ngunit sa tuwing dumadalo siya sa mga pitch meeting, siya'y palaging nakaupo sa gilid, tahimik, parang assistant lang. At ang mga dokumento, puro sa pangalan ni Miko. Luna, perma ka lang dito ah. Application lang to para sa bagong branch. Utos ni Miko minsang ibinaba sa kanyang folder na kulay navy blue. Hindi siya nagdalawang isip. Sige. Hindi siya perpekto, oo. Minsan siyang magkamali sa sukatan ng asin sa kare-kare. Oo, minsan nalilito siya sa tax deadlines. Pero isang bagay ang totoo. Walang taste buds kung wala si Luna. Ma'am Luna, ang galing po talaga ng ginawa yung layout sa kitchen. Mas mabilis kami ngayon. Ani Marvin, isa sa mga kitchen staff. Salamat Marvin. Iba talagang galing ng kusinang may sistema. Sagot niya sabay tawa. Tahimik siyang nagtatrabaho, pero kita mo sa mata niya ang determinasyon. Isang housewife, oo, pero hindi lang basta tagaluto. Siya ang puso ng negosyo. Sa tuwing may issue sa delivery, si Lunang may solusyon. Sa tuwing may shortage ng ingredients, siyang unang gumagawa ng spreadsheet para makahanap ng supplier. Hindi niya kailangan ng title. Ang gusto lang niya ay maayos ang negosyo nila
at matupad ang pinapangarap nilang dalawa. Pero hindi niya alam, may pinaplano na palang lihim si Marco. Babe, pwede bang hindi ka muna sumama sa investor dinner bukas? Tanong ni Miko isang gabi habang naghugas siya ng pinggan. Ha? Bakit naman? Sagot ni Luna, nakahunot ang noo. Kasi more on technical talk. Baka mabore ka lang. Tsaka may mga tanong na baka hindi mo masagot. Napangiti si Luna, pilit. Akala ko ba kung gumawa ng system? O sige, kung ayaw mong sumama ako, bahala ka. Hindi niya naisip na unti-unti na pala siyang itinatabi. Hindi lang sa mesa ng meeting, pati sa mismong relasyon nila. Isang gabi, habang nagpapahinga si Luna sa sofa, sumasakit ang ulo't katawan niya. Galing siya sa komisyari at 3 oras siyang nakatayo. Umupo si Marco sa tabi niya. Babe, perma ka lang dito ha. Leave form lang para official na makapahinga ka. Bakit kailangan pa ng leave form? Company policy. Baka dumalaw si auditor. Muli, hindi siya nagtanong. Pumirma siya. Gaya ng nakasanayan. Ang hindi niya alam, iyon na palang dokumentong mag-aalis sa kanya sa sariling kumpanyang itinayo nila. Sa mata ng mundo, si Luna ay housewife. Sa loob ng opisina, isa siyang multo. Walang pangalan sa pader, walang mukha sa website, at walang perma sa tagumpay. Ngunit sa puso niya, siya hindi basta asawa. Siyang bumuo ng pangarap. Siyang nagtaguyod ng sistema. Siyang nagsakripisyo. Siyang babaeng may tunay na kwento sa likod ng taste buds. Pero ngayon unti-unti nang nararamdaman ang lamig ni Miko at unti-unti nang nararamdaman ni Luna ang panlalamig ng kanyang katawan. Hindi lang pagod, kundi kakaibang hilo at pagsusuka. May bagong kabanata ng papalapit at ito'y hindi lang tungkol sa negosyo. Ito'y tungkol sa isang buhay na kanyang dinadala. At isang digmaan na hindi niya inaakalang lalabanan niya mag-isa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong humuhusay si Luna sa pagpapalakad ng kanilang negosyo. Sa umaga ay siyang tagapamahala ng komisari at sa hapon, tagapayo ng mga bagong staff at sa gabi, muling bumabalik sa spreadsheet ng supply at demand. Hindi niya alam habang lumilikha siya ng recipe para sa tagumpay. Ang kanyang asawa namang si Miko ay abala sa ibang partnership. Isang ulam na may halong lason, hindi sa pagkain, kundi sa tiwala. Sorry, late na naman ako babe. May meeting lang kami ni Ramona. Ani Miko, sabay halik sa noo ni Luna. Ramona ulit? Parang araw-araw na kayong may meeting. Hindi ba co-investor lang siya? Oo naman. Pero may mga bagay lang kaming kailangang plansyahin sa expansion. Napangiti si Luna. Sana masama mo rin ako minsan. Gusto ko ring makita kung anong pinaplano niyo. Ngunit ngumiti lang si Miko at mabilis lumihis ng usapan. Mamaya, gusto mo mag-order lang tayo ng dinner para makapagpahinga ka na? Akala ni Luna, pagod lang si Miko. Ang hindi niya alam, pagod si Miko sa pagtatago. Sa isang mamahaling hotel sa Ortigas, may nagaganap na meeting na hindi kailanman bahagi ng agenda ng kumpanya. Sa isang suite room, nakasandal si Ramona sa balikat ni Miko habang hawak ang isang tablet. See? Unti-unti na nating nalilipat ang shares mix. Wala siyang kaalam-alam. Kinagamit lang niya palang apelyido mo. Napangisi si Miko habang nagbubukas ng wine. Hindi niya iniisip ang mga legalities. Akala niya, love at tiwala lang sapat na para itayong kumpanya. At dahil dyan, cheers to us. Bulong ni Ramona, sabay angat ang baso. Clink. Isang malakas na tunog ng salamin. Parang paalala na may nababasag na, hindi lang alak,
kundi puso ng isang babaeng walang kamalay-malay. Sa isang malinis na opisina, nakaupo si Miko sa harap ng board secretary. Sir, sure na po ba kayong ililipat ang 5% shares sa pangalan ni Ma'am Ramona? Tanong ng matandang empleyado, tila nag-aalangan. May pirma naman ni Luna dyan sa special power of attorney, di ba? Tanong ni Miko. Opo, pero walang formal na board resolution. Si Ma'am Luna, wala siyang posisyon sa board. Kaya ako ang bahala. Malamig na sagot ni Miko. Tahimik na tumango ang sekretary. Isa-isang pinirmahan ni Miko ang mga dokumento. Tila nag-aayos ng sariling libing. Pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng minsang nagtiwala sa kanya. Habang nasa bahay si Luna, inaayos niya ang mga cost sheet ng bagong branch. Isang tawag ang dumating. Hello, good afternoon. This is Luna Morales from Taste Buds Commissary. Hi ma'am. Si Eric po ito from Operations. Just confirming po, si Ma'am Ramona na po ba talaga ang may authority sa Central Procurement? Napakunot noo si Luna. Ha? Hindi ako informed tungkol dyan. Si Miko ba ang nagsabi niyan? Opo ma'am. Siya pong nag-approve. Sabi raw po, nasa leave kayo kaya si Ma'am Ramona muna ang pansamantalang contact. Tahimik si Luna sa kabilang linya. May kakaibang lamig na bumalot sa kanya. Parang hindi lang hangin, kundi hudyat ng paparating na unos. Okay, noted. Sagot niya, bagamat may panginginig sa tinig. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa isang frame photo nila ni Miko sa office opening nila noong isang taon. Magkasama sila noon, magkasangga. Ngayon, tila isa na lang siyang palamuti sa pader, bulang saysay, kundi alaala na lang. Sa loob ng office ni Ramona, may malaking corkboard na may planong expansion, connections at isang malaking X sa mukha ni Luna. Once ma-finalize na natin ang transfer ng 30% shares, wala na siyang babalikan. At pag pinirmahan na ni Miko yung annulment grounds with mental unfitness, Ramona smiled. Napatingin si Miko sa kanya. Mental unfitness? Hindi ba sobra yan? Hindi. Yan ang pananggalang mo, Miko. Para pag biglang lumaban siya, may basihan tayo na emotional unstable siya. Tumango si Miko, pilit. Pero may bahid ng kaba sa mga mata niya. Alam niyang lumalalim ang hukay. At baka pati siya mahulog dito balang araw. Gabi-gabi, mas lalong ginagabi si Miko sa pag-uwi. Mas bihira ang halik. Mas maikli ang kwentuhan. Sa bawat tanong ni Luna, laging may meeting. Laging may emergency sa logistics. At laging may kasamang, huwag ka nang masyadong mag-isip pa, love. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Alam mo, Miko, parang hindi na tayo magka-partner. Mahinang bulong ni Luna habang naghahain ng dinner. Luna naman, ano namang drama yan? Inis na sagot ni Miko. Hindi ito drama. Sinasabi ko lang totoo. Nararamdaman ko na may tinatago ka. At kung may problema tayo, sabihin mo. Ngunit tumayo si Miko at tumalikod. Huwag mo akong paikutin sa mga hinala mo. Wala akong tinatago. Pero may tinatago nga siya. At hindi na ito maliit. Sa sumunod na linggo, nagpa-meeting si Ramona kasamang ilang suppliers as new co-executive partner of Taste Buds. I'll be streamlining all bulk orders moving forward, sabi ni Ramona. Co-executive? Tanong ng isa. Yes, Mr. Morales gave me that authority during his wife's leave. At sa likod ng mga papeles, pirma ni Luna, na hindi niya man lang alam kung kailan niya niligdaan. Sa kabilang dako ng syudad, habang naghahanda si Luna ng weekly report, tinanong siya ni Carla sa chat. Carla,
Girl, nakita ko si Miko sa BGC kahapon kasama si Ramona. Magka-holding hands pa. Tumigil sa pag-type si Luna. Parang may yelo sa dibdib niya. Ilang segundo siyang hindi makagalaw. Tinignan niya ang mesa kung saan may binuklat na papeles si Miko noong 1 linggo. Naalala niyang pinapirma siya, pero hindi niya nabasa ng buo. Biglang kumabog ang puso niya. Anong ginagawa ni Miko? Bulong niya sa sarili. Hindi pa siya sigurado sa kabuuan, pero sa bawat tipak ng ebidensya, alam niyang may mas malalim na lihim sa likod ng partnership ni Miko at Ramona. At hindi lang negosyong nakataya, kundi ang pagkatao niya bilang asawa at bilang tunay na may-ari ng pangarap na unti-unti nang inaagaw sa kanya. Isang gabi ng Huwebes, nang muling makaramdam si Luna ng matinding pagod. Ang buong araw ay ginugol niya sa kusina ng komisari. Nag-iwan ng pawis sa bawat higanting kaldero at steaming tray habang hinahalong sarsa. Kumakatok sa kanyang sikmura ang kakaibang hilo at pagnanasang umidlip. Hindi pa niya batid na may dinadala siyang bagong buhay, isang lihim na magpapabago sa lahat. Love, late na. Ngumiti si Miko nang makita siyang nakayuko sa dining table. Sinusulat ang inventory. May dalang folder ang kamay niya. Perma ka dito para ma-finalize yung leave application mo. Temporary lang to. Ikaw na yung magpapahinga ng maayos. Pilit ng ngiti ang tugon ni Luna. Ano bang leave application yan? Hindi pa dapat tapos ng meeting mo sa board? Malambot ang tingin, bagamat kulang sa enerhiya. Nagbagong schedule. Emergency raw. Sabi nila, mas maselan yung usapan sa backers. Kasi may bagong investor. Kailangan pang plansyahin ang terms. Inabot ni Miko ang folder. Wala yan sa'yo. Pwede mong iwan muna lahat yan. At magpahinga ka lang. Binalot ng init ang dibdib ni Luna. Hindi sa galit, kundi sa pinagsamang lungkot at pananabik. Inabot niyang ballpen, pilit na pumirma. Habang sinusulat niyang pangalan niyang Luna Morales. Sa talata ng I hereby apply for temporary leave. Hindi niya binasa ng lubusan ang nilalaman. Hindi niya inaasahan na iyon ang magiging pasaporte ng kanyang kabayaran. Ang pagbabenta niya bilang consultant na walang kapangyarihan, walang boto, at walang karapatang magpasya. Matapos lumagda, tinanggap niyang papel mula kay Miko na muntik nang matuklap habang binubuksan ng pinto. Nakakabuti na to, love. Makakapagpahinga ka. At husayan pa natin yung launch sa Makati. Masayang paalam niya, hindi alam ang pitik ng trahedya sa mga salita. Sa loob ng folder na iyon, may sinulid na forged special power of attorney na naglilipat ng buong kontrol ni Luna sa kanilang kumpanya papunta kay Ramona. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Luna na ang market ng kanyang firma ang magiging susi upang masakal at mabenta ang lahat ng binuo nilang mag-asawa. Pagbukas ng susunod na umaga, mahinang boses ni Luna habang nagluluto ng sinigang. Naramdaman niyang pagkahilo sa biglaang pag-ikot ng mundo. Tila may impyerno sa tiyan niya. Sakit ng ulo mo, love? Tanong ni Miko nang pumasok sa kusina. Hindi niya nahalata ang lihim na plano sa ngiti ni Miko. Isang ngiting tagumpay para sa ibang tao, hindi para sa kanya. Medyo. Sagot ni Luna, siguro dahil sa pagod lang. Inilapag niyang mangkok at sinubukang ngumiti. Hindi pinansin ni Miko ang pagkabasa ng mata niya sa kanyang mukha. Okay lang yan. Magpahinga ka after ng breakfast. Ngunit hindi naglaon ay dumating ang tawag galing sa opisina. Isang babaeng hindi kilalang pumunta habang siya'y nag-aaway sa ulan at pagod. Ma'am Luna? Ito po'y galing sa executive assistant. Kailangan po namin ng pirma ni ma'am para sa finalization ng contract as consultant.
Hindi po magtatagal. Usapan lang. Dahil nga sa temporary leave, aakyat raw sa kanya ang file ng mahalagang dokumento, pirmado ng espesyal na kapangyarihan niya na hindi niya nabasa ng maigi. Hindi nagtanong pa si Luna na wala ng gana makinig sa buong paliwanag sa kabila ng matinding sakit sa katawan. Sige, dadaling ko pagkatapos kong maghanda ng schedule. Pinirmahan niya muli ang papel, ang kanyang kalasag, at sandaling nais niyang ilaan sa bagong direktiba ng kumpanya. Hindi niya batid na sa bawat paglagda ay pinagtatapon niya ang sarili niyang karapatan. Ilang oras lang ang dumating na ang sulat mula sa law firm ni Ramon at Miko. Notice of Consultancy Agreement. Effective immediately. Ma'am Luna Morales is hereby designated as consultant only with zero executive or voting rights in Taste Buds Incorporation. All previous authority and shares are transferred per SPA dated yesterday's date. Ramona Cuevas, co-owner and chief strategist. Naroon pang pirma ni Ramona at nakadikit ang malalaking watermark at stamp ng notaryo na bigla si Luna. Nangabaw ang kanyang paningin at muntik nang magtagpong lupa't langit sa kanyang harapan. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya, hawak ang papel na parang Ferris wheel, bagbubuwal. Anong SPA? Walang malinaw na sagot ang bumalik sa kanya. Nakita niyang mata ni Miko. May natatabing liwanag na para bang apoy ng tagumpay para sa iba. Mabilis na pumunta sa opisina si Luna. Bagaman hinahabol pa ang ulot pagkahilo, napatingin siya sa front desk. Ma'am Luna? Hindi ka namin nakita kahapon. Sabi raw ni Sir Miko, nasa leave ka? Tumango siya nang naiiyak. Oo, leave. Pero bakit hindi ako makapasok sa system? Wala ka pong access. Sabi dun sa memo, consultant ka na lang raw. Kami lang ang may access ngayon. Humakbang siya papasok ng boardroom. Tumingin siya sa dingding kung saan nakasabit ang malaking Taste Buds logo. Parang nagsisiwalat ang background ng kwento. Wala na siyang mukha doon. Tiningnan niya ang kabilang mesa, si Ramona. Nakaupo sa may magara at bagong blazer. Hawak ang wine glass. Luna! Bati ni Ramona na may ngiting, pahiwatig ng tagumpay at pananalakay. Congrats sa bagong posisyon mo bilang consultant. Ngayon, mas madali kang matutulungan para sa paglago. Ngunit mas natanaw ni Luna ang nakabukas sa salamin. Siyang walang kapangyarihan, walang boses, at walang karapatan. Parang multo sa kumpanyang siyang nagbigay buhay. Pagkagising ni Luna kinabukasan, may kakaiba sa paligid. Tahimik, masyadong tahimik. Walang aroma ng kape, walang tunog ng mga pinggan. Mula si Miko. Miko? Tawag niya. Paus pang boses mula sa pagkakahimbing. Bumangon siya mula sa kama. Napapahawak sa sentido. Masakit ang ulo. Masama ang tiyan. At higit sa lahat, parang may nakaukit na bigat sa kanyang dibdib. Pagbaba niya sa kusina, wala ni anino ng asawa. Wala ring cellphone sa lamesa. Hindi rin siya makapasok sa joint online banking app nila. Access denied. Sinubukan niya ang credit card. Declined. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa sahig. Pilit na inintindi ang lahat. Lumingon siya sa paligid at napagtanto. Ang mga gamit niyang personal, nakabox na sa isang sulok. Maya-maya, may kumatok. Isang lalaking nakaitim na polo at maitim ang salamin ang sumalubong sa kanyang pintuan. Ma'am Luna Morales? Opo. Pinapahatid po kayo ni Ma'am Ramona. Ako po si Randy, driver at assistant. May bagong matitirhan daw po kayo habang naka-leave. Anong bagong matitirhan? May inupahang apartment si Sir Miko. Doon daw muna kayo. Kami na raw po ang bahala sa gamit ninyo. Gigil sa mata ni Luna ang tanong. Pero nawalan siya ng lakas para lumaban. Sa isip niya, baka gusto lang niyang pagpahingahin. Baka ito'y pansamantala.
Baka, ngunit sa kanyang puso may umuusbong ng pakiramdam. Itinapon siya. Ang tinutukoy na apartment ay isang sira-sirang unit sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa may Santa Ana. Mababang kisame, may amoy ng gripo at may tagas ng bintana. Malayo sa bahay na kanilang pinag-ipunan noon, malayo sa opisina ng taste buds na may salamin at aircon. Nakatulala lang si Luna sa isang lumang sofa habang pinapanood ang mga lalaki na isa-isang ibinababa ang kahon ng kanyang mga gamit. Wala si Miko, wala ring paliwanag, wala siyang kausap, kundi ang pader na natutuklap ang pintura. Pagkaalis ng huling lalaki, iniwan siyang mag-isa. Ang tanging naiwan sa kanya ay katahimikan at isang note na may pirma ni Ramona. "This is for your peace of mind, Luna. Take the time to rest and think about your next move. Kindly refrain from contacting Miko. For business concerns, please go through me moving forward. R." Napaupo siya sa malamig na sahig, nanginginig, habang hawak ang sulat na parabang kutsilyo na isinaksak sa kanyang likod. Kinagabihan, lalo pang lumala ang pakiramdam niya. Nahilo siya, nasusuka, at tila hindi siya makahinga ng maayos. Sa gitna ng kahinaan, pinilit niyang hanapin ang pinakamalapit na klinika gamit ang lumang cellphone niya. Nagtungo siya sa isang public clinic, ilang kanto mula sa kanyang tinitirhan. "Ano pong nararamdaman natin, ma'am?" Bati ng nurse. "Parang pagod po, nahihilo. Nahirapan akong kumain. May lagnat din po ako siguro." Nagbigay ng initial assessment ang nurse. Sinunukatin siya ng blood pressure. Kinuha ang blood sample at pagkatapos ng halos isang oras na paghihintay, tinawag siya ng doktor. "Ma'am Luna Morales?" Tumayo siya, halos hindi makalakad sa kaba. "Ma'am, buntis po kayo." Tila bumagsak ang buong klinika sa kanya. Parang may pumutok na salamin sa kanyang utak. Bawat salitang buntis ay parang kasabay ng hampas ng alon sa gitna ng bagyo. "Buntis po?" "Opo. Estimated na 3 to 4 weeks. Aware po ba kayo?" Hindi siya makasagot. Para siyang pinutulan ng hininga. Hawak ang tiyan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Naging blur ang paligid. Ang tanging tunog ng kanyang sariling hininga ang naririnig niya. "May asawa po ba kayo? May kasama po ba kayo sa bahay?" Tahimik. Tumingin siya sa sahig. Nagtatangkang sumagot. "May asawa po, pero umalis na siya. Iniwan niya na ako." Pag-uwi sa lumang apartment, hindi na siya nakapagsalita. Nakahiga siya sa kama na may basag na kutson. Tumitig sa kisame. Hinihimas ang tiyan na nooy. Wala pang bakas ng buhay, pero alam niyang naroroon ng isang nilalang. Isang inosenteng saksi sa lahat ng panlilinlang. "Hindi lang pala akong binenta." Bulong niya habang unti-unting bumagsak ang luha sa pisngi. "Pati ang anak ko, ipinagpalit niya." Hindi niya maintindihan kung anong mas masakit, ang pagtataksil ni Miko bilang asawa o ang panlalamig niya bilang ama sa isang sanggol na hindi pa ipinapanganak. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang kontakin si Miko pero laging out of reach ang telepono. Wala sa opisina, hindi rin siya pinapasok sa ng receptionist. Kapag binanggit niya ang pangalan ni Ramona, tanging isang matipid na ngiti ang ibinabalik sa kanya. "Hindi po siya available. Ipagpaumanhin niyo." Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang habulin si Miko at sabihin, "May anak tayo. Anong karapatan mong iwan kami?" Pero kahit ang simpleng pagsigaw, hindi niya magawa sapagkat lakas na natitira sa kanya ay kailangan niyang ilaan sa bata sa kanyang sinapupunan. Isang gabi, habang nagpapainit ng lugaw sa lumang kalan, napahawak si Luna sa kanyang tiyan. Sa wakas, may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa kanyang katawan. Hindi na ito galit, hindi lang ito sakit. Isa itong panibagong lakas na unti-unting lumilitaw mula sa kaibuturan. "Ano man ang mangyari," bulong niya. Mahigpit ang pagkakahawak sa sarili. "Hindi kita pababayaan.
Hindi ko alam kung saan tayo pupunta, kung anong kakainin natin bukas, o kung paano ako babangon. Pero hindi kita iiwan. Sa kabila ng gulo, gumuho ang lahat ng meron siya. Ngunit may isa siyang paninindigan na nanatili. Hindi siya susuko. Ipinagkanulo siya ng taong minahal niya. Pinagtabuyan siya na parang wala siyang abag sa mundong tinutulungan niyang buuin. Pero ang bata sa kanyang sinapupunan ay paalala na may dahilan ng kanyang buhay. Isang paalala na kaya niyang magsimula ulit. Kahit walang pera, kahit walang pangalan, kahit wala ng titulo. Sa isang bansot na kwarto, habang binubuo niya ang lugaw gamit ang lumang 5 pisong panukli. Ipinapangako sa kanyang sarili. Hindi akong nawala. Sila ang nawalan. Sa araw na tuluyang nilisan ni Luna ang lahat, ay hindi planado. Pero para sa kanya, iyon ang tunay na simula. Wala na siyang bank account, wala siyang bahay, wala siyang asawa, at sa harap ng salamin sa maliit na banyo ng lumang apartment, ni pangalan ay parang wala na rin siyang karapatang angkinin. Hindi na siya si Luna Morales, ang babaeng nagpundar ng taste buds. Simula sa araw na ito, siya na si Lea Santos, isang pangalang hinugot niya sa kombinasyon ng paborito niyang libro at ng apelyadong madalas niyang marinig sa palengke. Peke man, pero iyon lang ang natitirang kontrol niya sa buhay niya ngayon. Sumakay siya sa jeep na patungong bayan sa labas ng syudad, isang maliit na komunidad sa lalawigan ng Rizal. Isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya, walang opisina, at higit sa lahat, walang Miko Tramona. Habang nilalakbay niyang malikabukat, mabundok na daan, yakap niya isang backpack na may laman lang na ilang damit, printed sonogram, at 2 pirasong 500 piso. Ang tagumpay ng taste buds ay naiwan sa likod. Ang gusaling pinaghirapan niyang disenyuhan na ngayon ay isa ng simbolo ng pagkakanulo. Pero may isang bagay na hindi nila naagaw. Ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa palengke ng San Rafael, isang amoy ng bagong prito at putik ang sumalubong sa kanya. Wala siya roong kakilala, pero may isang mukha na matagal niya nang natatandaan, si Aling Bebang. Bebang Skakanin. Nakasulat sa karatula ng maliit na pwesto. Matanda na si Bebang, pero alerto pa rin ang mga mata. Mabilis pa rin gumalaw ang kamay sa pagbebenta ng kutsinta, sapin-sapin at suman. Natatandaan pa ni Luna kung paano siya minsang tumulong dito bilang estudyante sa outreach program noong kolehiyo. Aling Bebang? May hinang tawag niya habang nagtatago ang mukha sa ilalim ng sombrero. Uy, Luna? Tanong ng matanda matapos siyang ipakilala ang sarili. Parang familiar ka. Ngunit ngumiti lang si Luna. Marami na po kasing taon. Tumaba na po ng konti. Hindi na nagtanong pa si Aling Bebang nang masilip ang kanyang kalagayan. Pale, payat, at tila pasan ng buong mundo. Agad siyang inalok ng pansamantalang kwarto sa likod ng tindahan. Isang maliit na silid na may kutson, tabing na kortina at lumang electric fan. May anak ako sa Maynila. Doon nakatira, pero OFW. Dito ka muna, wala ka bang pamilya? Wala po. Wala pong may alam kung nasan ako ngayon. At sana manatiling ganon. Tahimik na tumango si Aling Bebang. Hindi na kailangang itanong pa ang kwento. Kinabukasan, bitbit ang ilang papel ng resume na walang nakalagay, kundi ang pangalang Lea Santos. Tumungo si Luna sa ilang kainan sa tabi ng palengke. Wala siyang karangalan dito, walang titulong founder o consultant. Ang dala lang niya ay lakas ng loob. Sa ikatlong karinderya na inaplayan, isang babaeng may masungit na mukha ang tumanggap ng papel niya. Dishwasher lang ang opening. Kayang-kaya mo ba yan? Kayang-kaya po. Sanay po ako sa trabaho sa kusina. Kahit anong ipagawa, tatanggapin ko. Tininan siya mula ulo hanggang paa. Tiningnan ng pawis. Ang nangingitim na kuko. Ang kalmadong boses. Sige, subukan ka namin. Wala pang sahod sa unang linggo.
Tingnan muna namin kung marunong ka. Walang problema po. Ang unang araw sa trabaho ay tila sampal sa dating mundo ni Luna mula sa pagiging decision maker ng isang food empire. Ngayon siya ang naghugas ng platong may natirang sinigang, nagbubunot ng sahig na may mantika, nagbubuhat ng lalagyan ng kaldereta na halos kasing bigat ng dibdib niya. Leia, bilisan mo, ang daming mga tao sa labas. Sigaw ng head cook. Opo, sagot niya habang pinupunasan ang basang sahig. Walang aircon, walang perks, walang respeto, pero para sa kanya, ito ang unang hakbang ng tunay na paglaya. Sa gabi, umuuwi siya kay Aling Bebang na laging may mainit na sabaw at kwento tungkol sa mga artista sa radyo. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ang buong kwento, iha. Ani Bebang minsang naupo sa tabi niya. Pero nakita ko na yung tingin mo. Tingin ng babaeng may sugat pero ayaw mamatay. Napaluha si Luna, tahimik. Parang may lumalambot sa kanyang dibdib sa unang pagkakataon matapos ang mga linggong punong-puno ng sakit. Sa sumunod na mga linggo, naging bahagi ng bagong mundo si Leia Santos. Sa palengke, isa siyang tahimik na babaeng naglalakad araw-araw, bitbit ang isang plastik ng tinapay at sabaw para kay Aling Bebang. Sa karinderya, siyang pinakamasipag na dishwasher. Walang reklamo, walang tanong. Pero tuwing gabi, habang hawak ang lumang tablet na iniwan sa kanya ng isang matandang kapitbahay, tiningnan niya ang mga luma niyang files, mga recipe, inventory charts, marketing plans. Hindi pa siya handang bumalik. Pero hindi rin siya handang kalimutan kung sino talaga siya. Sa katahimikan ng probinsya, habang himbing na ang mundo, bumubuo si Luna ng panibagong plano, isang plano para muling buuin ang sarili. Hindi ako forever na si Leia Santos. Isang araw, maririnig nila ulit ang pangalang Luna. At sa gabing iyon, habang kinakausap ang batang nasa sinapupunan niya, isang pangakong nabuo. Hindi tayo mananatiling ganito. Hindi ako titigil hanggang mapatunayan kong may halaga ako. Higit pa sa pagkakanulo nila, ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ng karenderyang kanyang pinagtatrabahuhan ay tila musika sa tenga ni Leia Santos. Ang pangalang patuloy niyang pinanghawakan habang si Luna ay patuloy niyang ibinabaon sa lumipas na buhay. Araw-araw, 4 a.m. gising na siya. Maghugas ng platong may nanikit na kanin, maglilinis ng kalan. Minsan ay isusukan ng katawan niya ang almusal dahil sa paglilihi. Pero hindi siya magpapahinga sapagkat bawat piraso ng kanyang barya na ibinubulsa niya ay isang hakbang patungo sa pangarap niyang makabangon. At sa maliit na alkansyang lata ng gatas sa ilalim ng kanyang banig, unti-unti niyang binibilang ang pag-asa. Isang araw ng linggo habang namimili ng luya at ang palaya para kay Aling Bebang, may nakita siyang poster sa labas ng barangay hall. Tech Mama, libreng tech at business skills, training for single mothers and housewives. Mag-apply na, 10 slots ang bawat batch. Napatigil siya, parang may humila sa kanyang mga mata. Parang sinampal siya ng pagkakataon. Para sa mga nanay. Gusto magnegosyo, libre. Bulong niya sa sarili, tila may kumislot sa kanyang dibdib. Isang matagal nang nakalimutang damdamin, pag-asa. Hindi siya nag-atubili. Kinabukasan, habang nakasuot ng pinakamatinong polo at may mahinang lipsticks na hiniram kay Aling Bebang, nagtungo siya sa covered court kung saan idinaos ang orientation. Doon niya unang nakita si Tayo Salazar. Tahimik, nakatayo sa gilid ng stage, suot ang simpleng gray na polo at maong. Hindi siya yung tipong charismatic speaker. Hindi siya ma-showbiz, pero may misteryosong klase ng panatag sa boses niya na magsimula itong magsalita. Hindi mo kailangan ng college diploma para matuto. Hindi mo rin kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Ang kailangan mo lang ay determinasyon, disiplina at direksyon. Tila tumama ang bawat salita sa puso ni Luna o Leia, kung sino man siya sa sandaling iyon.
Nagsimula ang training na parang buhos ng liwanag sa dilim ng kanyang mundo. Itinuro sa kanila ang digital inventory online platforms, automation ng orders, marketing through apps, mga bagay na pamilyar kay Luna noon, pero di lang muling panibago kay Leia. Miss Santos, mukhang mabilis ka matuto. Ani Theo sa kanya, isang hapon habang nagtuturo sa spreadsheet formulas. Ginagamit ko po dati ito sa malit na negosyo ng kaibigan ko. Pagsisinungaling niya, tumango lang si Theo. Hindi siya nagtanong pa, at doon siya unang natuwa. Hindi siya pinilit magsalita, pero nararamdaman niyang niintindihan siya. Sa mga susunod na araw, naging mas close sila ni Theo. Hindi madaldal si Theo, pero palagi siyang nariyan, handang tumulong kapag may error sa encoding, o kahit simpleng pagsalo ng tablet na muntik nang mahulog sa pagkadulas ni Leia dahil sa hilo. Okay ka lang? Tanong ni Theo minsang nakita siyang napasandal sa pader. Oo, kaya pa, naglilihi lang yata. Mahina yung sagot habang sinusuklay ang sariling buhok pabalik. Hindi siya tinanong kung nasa ng ama, hindi siya tinanong kung bakit siya mag-isa. Ngunit sa mga simpleng galaw ni Theo, pag-abot ng tubig, pag-aalok ng saging, at pag-check ng notes niya, ramdam niyang hindi siya kailanman pinapabayaan. Isang gabi, habang pareho silang naiwan sa training room, matapos maglinis ng whiteboard, tinanong siya ni Theo. Bakit gusto mong matutong muli sa tech? Hindi naman lahat dito seryoso eh. Ikaw, halatang determinado ka. Tahimik siyang napangiti. Dahil kailangan ko. Para saan? Para sa isang buhay na hindi ako mabibili ulit. Gusto kong buuin ang sarili ko. Para sa anak ko at para sa babaeng tinapon nila. Saglit na katahimikan. Tumango si Theo. Minsan, sa gulo ng buhay, may dumadating sa software update para sa puso. Napatawa si Leia. Unang tawa niya ng buong puso matapos ang ilang buwan. Nang dumating ang proyekto kung saan kailangan nilang gumawa ng app prototype, hindi nagdalawang isip si Leia. May ideya ako. Aniya sa grupo. Lumapit si Theo. Sabihin mo, inventory system, pero simple, user-friendly, para sa karinderya. Yung kayang-kaya kahit ni Aling Bebang sa palengke, pwede rin sa mga food stall. Dati ko na tong gustong gawin. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng lakas ng loob. Gawin natin, sagot ni Theo. At mula sa isang lumang ideya sa loob ng isip ni Luna, na minsang itinayo sa taste buds na buang kusina tech. Bawat gabi, habang iba'y nag-aasikaso ng pamilya, sina Leia at Theo ay gumagawa ng layout ng app sa lumang laptop na hiram sa LGU. Isa-isang pinupunan nilang system, track ng ingredients, auto-alert para sa stocks, sales record kahit walang internet. Simpleng design, parang calculator lang ang itsura. Minsang napahawak si Theo sa kamay niya habang sabay silang nag-edit ng form. Nagkatitigan, ngunit pareho nilang piniling huwag pansinin. Hindi pa itong oras, hindi pa siya handa. Hindi pa tapos ang laban ni Leia, pero ngayon, may kakampi na siyang hindi inaasahan. Sa loob ng 2 buwan, unti-unting nabuo ang prototype. Muli siyang natutong tumayo, hindi sa pangalan ng ibang tao, kundi sa pangarap niya siya mismo ang humuhubog. Sa harap ng maliit na batch graduation ng Tech Mama, umakyat si Leia sa entablado para magbigay ng speech bilang top performer. Ang pagiging ina, hindi hadlang sa pag-unlad. Kahit ilang beses kang mapagsarhan, kaya mong bumalik. Kasi kung meron kang paniniwala sa sarili mo, kahit wala ka pang pangalan o kahit ginamit ka ng iba, kaya mong magsimula ulit. Sa likod ng palakpakan, nakita niya si Theo nakangiti. Hindi niya kailangang umiyak. Hindi niya kailangang magsumbat. Sapat ng isang tingin sa kanya, isang tingin ng bagong simula. Hindi akalain ni Leia na minsang si Luna Morales na ang paglalagay ng asin sa tamang timbang
at pag-track ng toyo sa maliit na karinderya ang magiging simula ng isang makabagong software na magbabalik sa kanya sa mundo na minsang tinanggihan siya. Kusina Tech, isang app na simple pero makapangyarihan, kayang i-track ang inventory ng isang maliit na food stall. May offline capability, may auto-alert system. Pwedeng gamitin kahit ng tendera sa kanto o ng karinderya sa gilid ng palengke. Sila yung utak, si Tayong braso. At sa bawat pindot nila sa keyboard, para bang hinuhubog muli si Luna sa kanyang sarili. Ngayon, hindi bilang asawa, hindi bilang tagapagluto sa kusina ng iba, kundi bilang babaeng may pangarap at diskarte na unti-unting muling lumalaban. Isang hapon, habang nagdedemo ng prototype sa barangay, multi-purpose hall, may lalapit na babaeng organizer. Miss Santos, may recommendation po kami para sa inyo. Napalingon si Leia. May upcoming Startup Challenge PH sa Maynila. Nationwide po ito. Ang Kusina Tech ay pwedeng-pwede sa kategory ng grassroots innovation, pangmasa, makabuluhan. Napamaang si Leia. Ako? Opo, kami na po ang magre-refer. Libreng entry, sagot namin ang transportation. Kung papasa sa screening, pwede kayong lumaban sa finals. Doon ang investors at media. Nagkatinginan sila ni Teo. Leia, sabi ni Teo, ito na yun. Sa loob ng 2 linggo, araw-gabi silang naghanda. Inayos ang pitch deck, pinapagandang app interface, at iniensayo ang 5 minutong presentation. Pero hindi lang iyon hamon. Unti-unting lumalaki ang tiyan ni Leia, 6 na buwan na ang kanyang pagbubuntis. Pero matyaga pa rin siyang nagsusot ng loose blouse at naglalakad araw-araw patungong computer lab ng bayan. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Teo isang gabi habang nagsasara sila ng laptop. Pagod. Ngiti ni Leia. Pero mas masarap tong pagod kaysa sa pagod na sinusuklian ng pagtataksil. Hindi pa rin niya sinasabi kay Teo ang buong kwento niya bilang Luna. Pero alam niyang naunawaan siya nito kahit walang salita. Kahit ang pangalan niya ay kasinungalingan, ramdam niyang totoo ang suporta ng binata. Dumating ang araw ng kompetisyon. Sa Ayala Tech Center, ginanap ang event. Mga kilalang startup founders, angel investors, at reporters ang dumalo. Marami sa kanilang galing din sa mga corporate networks na minsang ginalawa ni Luna. Nervous ako. Bulong niya habang hawak ang pointer remote. Hinga lang. Sagot ni Teo. Pag sumampa ka sa entablado, ikaw ang may kusina. Ipaglaban mo yung timpla mo. Sa likod ng stage, nagdasal si Leia habang hawak ang maliit na pendant na binigay ni Aling Bebang. Kasabay ng tibok ng kanyang puso ay ang mahinang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Paalala na hindi siya nag-iisa. Next presenter, Leia Santos of Kusina Tech. Malakas ang palakpakan. Pumanhik siya sa stage na may kumpiyansa pero may bahagyang nginig sa tuhod. Bitbit ang clicker. Nakatingin sa screen. Sa likod ng ilaw ng entablado, hindi kita ang pawis niya, ang pagkabog ng dibdib at ang bigat ng katotohanan. Ito ang kauna-unahan niyang pagbabalik sa mundo ng negosyo matapos siyang itapon. Magandang araw po. Ako po si Leia Santos, founder ng Kusina Tech, isang software solution para sa mga small food entrepreneurs na hindi marunong gumamit ng komplikadong system. Mabilis, malinaw, at may emosyon ang pagkakalahad niya. Ipinakita niyang interface. Inisa-isang features, ipinakita ang testimonial ng ilang karinderya sa San Rafael. Ang pagkain ay puso ng bawat pamilya. Pero madalas, ang mga nasa likod ng lutuan ang nauunang mapagod, malugi, at malimutan. Kaya narito po ang Kusina Tech para sa kanila. Palakpakan. Sa audience, may 2 babaeng investors na tahimik na nagbubulungan. Leia Santos daw? Parang familiar ang style niya. Yung tone, yung galaw ng kamay. Pero ibang itsura. Mas payat, mas morena, at buntis pa. Sa likod ng bulong-bulungang iyon, hindi pa rin siya nakilala. Ngunit para kay Leia,
Sapat nang muling maramdaman na kaya niyang tumayo sa harap ng mga taong minsang tumaligod sa kanya. Pagkatapos ng huling presentasyon, tinawag ng host ang 3 top finalist. 3rd place, AgriConnect. 2nd place, Ride Safe. And the grand winner for Startup Challenge PH 2025, Kusina Tech by Leia Santos. Tumigil ang mundo ni Leia, parang binuhusan siya ng liwanag, napahawak siya sa tiyan at napaiyak. Hindi itong pag-iyak ng pagkatalo, ito ang pag-iyak ng isang inang itinapon, ngayong ibinangon ng sariling dugo at pawis. Umakyat siya sa entablado para tanggapin ng tropeyo. Lahat ng kamera ay nakafocus sa kanya, may isang media staff ang bumulong. "Ma'am, okay lang po ba kayong buntis habang nagtatrabaho? Lakas po ng message nyo." Ngumiti siya. "Hindi lang ako nagtatrabaho. Nagtatanim ako ng kinabukasan." Pagkatapos ng awarding, may lalapit na babae. Eleganting bihis, tila pamilyar. "Excuse me, Miss Santos?" Tumingin si Leia. "Yes?" "Magaling yung pitch nyo. Ang galing nyong mag-communicate. Nakaka-inspire. Parang may napanood na akong tulad nyo dati. Hindi ko lang maalala kung saan." Ngumiti si Leia. "Marami na po akong gaya ko ngayon. Hindi lang nila tinatayo sa stage, pero unti-unti na pong lumalaban." Naglakad siya paalis. Bit-bit ang tropeyo at cash grant. Walang PR team, walang asawa, walang apelyado ng mayaman. Pero sa unang pagkakataon, nararamdaman niya muli ang halaga niya. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kabila ng lahat, hindi siya nawala. At sa bawat hakbang ng kanyang pagbabalik, tila naririnig niya ang pabulong na pangalan ng mga taong minsang tumiwalag sa kanya. Luna. Ngunit hindi pa panahon, hindi pa ngayon. Ang liwanag ng entablado ay tumatak sa bawat sulok ng kanyang alaala. Hindi iyon basta spotlight, iyon ang unang liwanag na muling tumama sa isang babaeng minsang tinabunan ng dilim. Bilang Leia Santos, hindi siyang dating Luna na nakasuot ng corporate dress, may makeup at naka-high heels sa boardroom. Ngayon, naka-loose linen dress siya, walang pulbo, at may bitbit na mas malaking dahilan para lumaban. Ang batang dinadala niya sa sinapupunan. At kahit walang makakakilala sa kanya, ramdam niyang may nakatingin. Matapos ang kanyang pagkapanalo sa Startup Challenge PH, bumuhos ang media interest. Sa loob ng ilang araw, may mga feature articles na lumabas. Buntis na ina, nagwagi sa tech competition. Leia Santos, babaeng may kusina at katalinuhan. From dishwasher to developer, ang kwento ni Kusina Tech. Isa sa mga headlines ang nakarating sa mga board member ng Taste Buds. Sa isang opisina sa BGC, hawak ni Ramon ang tablet habang nagkakape. Nakakunot ang noo niya habang tinitingnan ang litrato ng babaeng may hawak na tropeyo, nakangiti sa kamera. Leia Santos. Bulong niya. Bakit parang... Nag-zoom in siya sa mata, may hugis, may init, may galaw na hindi niya malilimutan. Mata ni Luna. Tinawagan niya agad si Miko. Miko, may kailangan kang makita. Mag-login ka sa business news portal. Search mo ang Kusina Tech. Bakit? Dali na, tingin ko nabubuhay ang multo ng nakaraan mo. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, si Leia ay tahimik na bumalik sa palengke ng San Rafael. Bitbit ang tropeyo. Nilagay niya ito sa maliit na estante ng karinderya kung saan siya minsang naghugas ng pinggan. Nagpalakpakan ng mga tindera at kapitbahay. Si Aling Bebang ay lumapit na may hawak na kalamay at sabaw. Ito ang paborito ng mga kampyon. Ani ng matanda. Proud ako sa iyo, Iya. Sabi ko na, hindi ka ordinaryong babae. Ngumiti si Leia, pero sa kaloob-looban niya, may bumabalik na takot. Paano kung makilala niya siya? Paano kung hanapin siya ni Miko at Ramona, unang kumpanyang pinagkaitan siya ng pangalan? Pero wala siyang oras para matakot sapagkat ilang araw matapos ang event, natanggap niya ang isang sulat. Congratulations! You have been selected to join the PH Tech Expo as a guest presenter for Grassroots Innovation. Date, March 17. Location, World Trade Convention Center, Ogens.
corporate executives, startup investors, national media. Tila kumislot ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. World Trade. Ang huling pagkakataon na nandoon siya, kasama niya si Miko, si Ramona rin noon, siyang tagapagsalita sa booth ng Taste Buds habang ang dalawa ay abalang nakangiti sa media. Ngayong taon, siya ulit ang nasa entablado pero mag-isa. Dumating ang araw ng expo. Habang sinusuklay ni Leia ang buhok niya sa loob ng dressing room, may bahid ng kaba sa bawat hininga. 7 buwan na siyang buntis. Bumabagal ang paglakad, ngunit mas lalong tumitibay ang loob niya nang umakyat siya sa stage para i-demo ang kusina tech. Sa mas malaking audience, naramdaman niya agad ang tensyon. Nandun sa unang hilera, si Ramona. Nakaitim, elegante, malamig ang tingin. Sa tabi nito, si Miko, tahimik, ngunit hindi mapakali. Tumigil saglit si Leia sa harap ng mikropono. Tila humigpit ang hawak niya sa clicker. Ngunit hindi siya natinag, hindi siya umalis, hindi siya tumakbo. Ngumiti siya. Magandang umaga. Ako po si Leia Santos, founder ng Kusina Tech. Isa akong simpleng ina, dating dishwasher, at ngayon, isa ng innovator para sa mga ina ng karinderya. Napatingin si Ramona kay Miko. Hindi ko alam na nakakapagsalita ulit ang multo mo. Bulong ni Ramona. Ngunit habang nagpe-present si Leia, habang lumilitaw sa screen ang mga feature ng Kusina Tech, habang pinapalakpakan siya ng audience, isang tanong ang umuukit sa isip ni Ramona. Paano niya nagawang bumalik? Pagkatapos ng talk, bumaba si Leia sa stage para sumagot ng tanong sa open forum. Pero bago pa siya makarating sa lounge, may humarang sa kanya. Si Ramona. Leia Santos, no? Magaling ka. Ang galing mong magkunwaring iba ka. Ngumiti si Leia pero hindi si Leia ang ngumiti. Si Lunang bumalik sa mga mata niya. Pasensya na, miss? Ramona Cuevas. May dating kumpanya lang akong hawak. Baka hindi mo nakilala. Kilala ko. Ang tanong, naalala mo ba ako? Halos lumabas sa labi ni Ramona ang pangalan niyang Luna. Pero pinigilan niya. Maraming media, maraming mata. Hindi pa itong tamang oras. Ngumiti si Leia. Mag-ingat ka, Miss Cuevas. Ang mundo ay bilog. Tumalikod si Leia, bit-bit ang folders. Dalang anak sa sinapupunan at may lakad na mas buo ang loob. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangang manumbat. Sa katahimikan niya, naramdaman ni Ramon ang dagundong ng kanyang pagbabalik. Sa labas ng convention center, tumawag agad si Ramona sa kanilang corporate lawyer. Hanapin mo kung sino talaga si Leia Santos. E-check ang records, address, background. Hindi ako papayag na multo lang siya sa paligid. Gusto ko ng ebidensya. Sa kabilang linya, may tahimik na boses. Ramona, kung siya nga si Luna, delikado tayo. May karapatan siya. May nilabag si Miko. May ebidensyang pwedeng bumalik sa kanya. Nabagsak si Ramona ng phone sa mesa. Sa unang pagkakataon matapos ng ilang buwan, nakaramdam siya ng takot. Hindi lang dahil nabuhay ang isang pangalan, kundi dahil si Luna ay hindi ng babaeng madaling patahimikin. Sa bawat hakbang ni Leia sa malawak na convention hall ng Tech Innovation Expo, ramdam niya ang bigat ng bawat pag-akyat ng paa sa labas. Isa siyang buntis na innovator na may bagong pangalan, pero sa loob, sa puso niyang patuloy na nilapnos ng kahapon. Isa pa rin siyang babaeng ipinagkanulo at ngayon babalik siya, hindi para gumanti, kundi para iparamdam na hindi siya kailanman nawala. Lumingon siya sa paligid. Ilang executive ang bumabati, ilang negosyante ang kumakamay, pero sa dulo ng main aisle, isang pares ng matang hindi kailanman nagbago ang titig sa kanya. Si Ramona. Malamig ang titig, tahimik ang galit. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkagulat, ang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang takot. Ramdam ni Leia ang panunukat ng tingin ni Ramona. Parang tinatansya nito kung totoo bang ang babaeng nasa harap niya ay ang parehong babaeng minsang tinapunan nila ng papel at isinara sa opisinang pinto. Ngunit hindi na itong parehong Luna na nagpapaubaya.
Hindi na siyang babaeng walang perma. Ngayon, siya ng babaeng may hawak sa sariling pangalan, kahit pa ito'y hindi tunay. Leia Santos. Pulong ni Ramona habang dahan-dahang nilalapitan ang boss ng kusina tech. Sa bawat hakbang ay tila binalot ng usok ang paligid. Sa bawat paglapit, bumibilis ang tibok ng puso ni Leia, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal nang hinintay na sandali. Leia. Bati ni Ramona, halos pabulong ngunit punong-puno ng tensyon. Ramona. Sagot ni Leia, diretso ang tingin, hindi nagpahalatang nangingindig ang kalamnan. Magaling, congratulations. You've really made something out of nothing. Ngumiti si Leia, yung tipong hindi masaya, kundi mapanatag, malamig, at kalkulado. Minsan, ang nothing na tinatapakan, yun ang ugat ng pinakamatibay na pundasyon. Napakunot ang noo ni Ramona. Nagkasagutan ng mata. Walang ibang naririnig ang dalawa, kundi ang matining na tunog ng speaker sa background, ang mga MC, ang palakpakan, pero sa pagitan nila, may katahimikang punong-puno ng sigawan. Alam mo? Dagdag ni Ramona, pinipilit pa ring manatiling kalmado. You remind me of someone, matigas ang loob, matalino, ambisyosa, pero minsan, ang ganong klase ng babae, nakakalimot kung sinong dapat nilang pakisamahan. Baka naalala mo lang ang sarili mo. Balik ni Leia habang pinupunasan ng screen ng tablet sa mesa ng kusina tech. Tahimik si Ramona sa ilang segundo. Hindi na siya sigurado kung bluff lang ba ang lahat, pero hindi niya rin mapigilan ang paninindig ng balahibo niya sa ilalim ng kanyang mamahaling blazer. Muling tumitig kay Leia at doon niya nakita ang hindi matatakasan ang mga mata ni Luna. Maya-maya, dumating si Theo, may hawak na tubig para kay Leia. Everything okay here? Tanong niya kay Leia. Ngumiti si Leia at kinuha ang tubig. All good. Just catching up with someone from the past. Ramdam na Theo ang tensyon. Tinapit niya si Leia sa balikat bago lumayo ng konti, pero hindi nawala ng tingin kay Ramona, na ngaya'y bahagyang lumingon at tinitimbang ang lalaking kasama ni Leia. Kaibigan? Tanong ni Ramona. Kaagapay. Sagot ni Leia, may diin. Walang panlalamang, walang bentahan. Tumawa si Ramona, isang matinis na tawa na pilit. You really haven't changed, Luna. Tahimik si Leia. Hindi niya inamin, hindi niya itinanggi. At sa pagtagal ng katahimikan, tila bumulong ang hangin sa paligid. Hindi pa tapos. Pagkaalis ni Ramona, lumapit si Theo. Kilala mo siya, di ba? Hindi na nagkunwari si Leia, tumango siya. Ramona Cuevas, isa sa mga taong sumira sa akin. Nagulat si Theo, pero hindi siya nagsalita agad. Hindi siya nagtanong. Pumiling lang siya at hinawakan ang kamay ni Leia. Wala kang kailangang patunayan sa kanila. Pero kung pipiliin mong lumaban, nariyan ako. Napatitig si Leia sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Sa kabilang bahagi ng expo hall, tahimik na tinawagan ni Ramona si Miko. Confirmed. Siya nga, si Luna. Imposible. Bakit hindi mo agad sinabi? Wala akong ebidensya, pero Miko, kilala ko yung mata niya. At kung totoo nga, nakakatakot na bumalik si Luna. Mas matapang, mas matalino, at mas may bala. Tahimik si Miko sa kabilang linya. Sa wakas, natigilan siya sa iniwang multo ng nakaraan. Hindi na nila kayang baliwalain ang panganib. Hindi na si Luna ang babae na anino. Ngayon, si Leia Santos ay nasa liwanag. At kung hindi sila kikilos, baka mawala sa kanila ang lahat ng ninakaw nila. Samantala, si Leia ay muling humarap sa salamin ng dressing room. Pinagmasdan ng sarili. Malaki ang tiyan, ngunit mas buo na ang loob. Hindi pa tapos ang laban. Wala pang formal na galawan. Pero sa unang salpukan pa lang, tumama na ang unang putok. Hindi mo ako kilala, Ramona. Bulong niya. Pero makikilala mo ako muli, hindi bilang asawa ni Miko, kundi bilang sarili kong pangalan. Mula sa katahimikan ng bagong buhay,
Isang tawag ang yumanig sa kalmadong daigdig ni Leia Santos. Isang email na may subject line na, "Regarding taste buds, we need to talk. Arman." Hindi niya agad binuksan. Matagal siyang nakatitig sa screen. Parang binubuksan ang sugat na pilit niyang tinakpan ng bagong pangalan, bagong misyon, bagong pamilya. Pagkabukas niya ng mensahe, iis ang laman. "Ako si Arman Del Rosario, dating senior accountant ng Taste Buds. Gusto ko sanang magpakita. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng konsensya. May hawak akong ebidensyang matagal nang itinago. Kayo lang ang tunay na may-ari." Napasinghap si Leia. Sa isang iglap, binalik siya ng mensahe sa pinanggalingan niyang bangungot. Pero ngayon, dala-dala niya na ang lakas ng kaalaman at ang matinding pagnanasa para sa katarungan. Sa isang lumang coffee shop sa Quezon City, tahimik siyang dumating, nakakap, at may scarf na nakatabing sa bandang baba. Hindi para magtago, kundi para manatiling kontrolado ang laban. Nandoon na si Arman, hindi na siya executive looking, nakasuot ng lumang polo, may eye bags at may dalang makapal na envelope. "Miss Leia?" Tumango siya, pero sa tingin ko, alam mong hindi lang ako si Leia. Tumango si Arman, nanginginig ang labi. "Hindi ko po kayo nalimutan, Ma'am Luna. Alam ko pong kayo ang nagtayo ng Taste Buds. Kayo ang naglatag ng sistema. Kayo ang tunay na founder." Hindi sumagot si Luna. Tinitigan lang siya, tahimik, matatag. Kaya nagpatuloy si Arman. "Matagal na akong balisa. Hindi na ako makatulog simula nang pinapirma ako ni Miko at Ramona ng mga forged documents. Gabi-gabi akong ginugulo ng konsensya." Inilatag niyang envelope sa mesa. "Ang mga ito po, ang original version ng board resolutions, stock transfer papers, at ang memo ng special power of attorney na ginamit nila habang kayo'y buntis." Dahan-dahang binuklat ni Luna ang mga papel. Nakita niyang sarili niyang pirma, pero mali ang petsa. Mali ang formalidad, at higit sa lahat, wala siyang kamalay-malay noon. Sa laman ng mga pinirmahan niya, "Ako po ang nag-file at nagbasa ng mga ito sa SEC, pero hindi ko na kinaya. Lumapit ako ng trabaho at tinapon kong career ko. Pero ngayon, kung may plano po kayong lumaban, pumapayag akong tumistigo." Sa loob ng coffee shop, tila lumambot ang paligid, pero sa dibdib ni Luna, lalong tumibay ang apoy. "Tinanong mo ba sila, Arman?" Tanong niya. Hindi galit ang boses, kundi puno ng bigat. "Tinanong ko kung bakit hindi kayo pinapirma ng harapan. Ang sagot nila, wala na siya sa plano." Nanlamig ang mga palad ni Luna. Wala na sa plano. Natawa siya, mapait. "Ako ang gumagawa ng plano. Ako ang gumagawa ng brand, ng system, ng kultura. Pero tinanggal nila ako sa plano." Gusto kong tumulong. Sabay abot muli ng envelope ni Arman. "Kung kailangan niyo ng testigo sa korte, ako na yun." Pagka-uwi, hindi mapakali si Luna. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Hawak niya ang kanyang tiyan. 7 buwan na siyang buntis at ngayon, may hawak na siyang sandata ng katotohanan. Nasa kanya na ang ebidensya, may testigo na siya, may laban na. Pero alam niyang hindi magiging madali ito. Ang mga kalaban niya ay hindi ordinaryo, may pera, kapangyarihan at koneksyon. Ngunit ngayong buo na ang larawan ng pandaraya. Hindi niya na kayang manahimik. Kinabukasan, pumunta siya kay Theo. Hawak ng envelope. Inilatag niya ang mga dokumento sa maliit na mesa ng kusina tech office sa San Rafael. "Ano to?" tanong ni Theo. "Katotohanan." Tahimik si Theo habang binabasa. Napakunot ang noo. Nang matapos, ibinaba niyang papel at tumingin kay Luna. "Luna." Marahan niyang sabi, "Alam ko na noon pa na hindi ka lang si Leia." Hindi na siya umardi pa. Tumango si Luna, tuluyang tinanggal ang takip ng kanyang pagkatao. "Ikaw si Luna Morales. Ikaw ang tunay na may-ari ng Taste Buds." "Hindi ko gusto ang gulo." Ani Luna, "Pero may anak akong isisilang. At hindi ko siya hayaang lumaki sa mundong parang pwede kang bastain, tapakan,
at nakawin. Anong balak mo? Haharapin ko sila, hindi para kunin ang lahat, kundi para ibalik ang dignidad na ninakaw nila. Ilang araw ang lumipas. Nagsumiti si Luna ng official request para sa arbitration hearing sa corporate board ng Taste Buds Incorporation. At daw nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. May babae raw na nagkiklaim na siyang totoong founder. May testigo raw sa loob na kumakampi sa kanya. Buntis daw siya at may hawak ng mga dokumento. Nagpanik si Ramona, tumawag kay Miko. Hindi ito pwedeng lumabas. Kailangan nating paunahan ang kilos niya. Ngunit huli na, dahil sa bawat investor na nakakaalam ng katotohanan, unti-unting nabubuo ang alyansa ng mga dati nilang pinagsamantalahan. Sa isang late night message mula kay Arman, dumating ang isang voice recording. This is a copy of a conversation I had with Miko. Sapat na ito para ipakita kung paanong planado ang pagpirma kay Luna habang siya'y buntis at wala sa tamang katayuan. Ipinatugtog ito ni Luna. Narinig niyang boses ni Miko. Hindi na siya babalik. Emotional unstable. Pumirma siya. May witness. Hindi niya kayang lumaban. Ramona and I will take over from here. Tumulo ang luha ni Luna. Hindi sa sakit, kundi sa matinding galit at paninindigan. Ngayon, may pangalan na ulit siya. May boses na. At higit sa lahat, may hawak na siyang katotohanang hindi nila kayang itanggi. Ang tagpong iyon ay tila ordinaryong araw lamang sa isang maliit na community studio sa Quezon City. Isang podcast booth na may second-hand mic, manipis na foam sa dingding at mainit na bumbilyang sumasabog sa init. Pero sa araw na iyon, sa harap ng mikropono, may isang kwento na muling bubuhay sa isang pangalan. At iyon ang kwento ng isang babaeng muntik ng mabura. Are you ready, Miss Leia? Tanong ng host na si Jessa Lim, isang kilalang advocate ng kababaihang negosyante. Huminga ng malalim si Luna. Ngayon ay si Leia pa rin sa paningin ng publiko. Suot niyang simpleng maternity dress at headphones. Sa ilalim ng lamesa, himas niyang 7 buwang tiyan. Ramdam niyang mahihinang sipa ng sanggol. Ready. Mahina pero buwang sagot niya. Okay. In 3, 2, 1. Magandang araw, mga kaibigan. Welcome to Her Story. Ang podcast kung saan naririnig ang tinig ng kababaihan sa likod ng tagumpay. Today, we have a very special guest. A woman who created a tech solution not from a corporate lab, but from the heat of a humble kitchen. Miss Leia Santos of Kusina Tech. Hi Jessa, salamat sa panyaya. Leia, ani Jessa. Maraming nag-inspire sa paglabas mo sa Startup Challenge. Pero maraming din ang nagtatanong, ano bang tunay na kwento sa likod ng Kusina Tech? Hindi ito basta app, di ba? Tahimik si Luna ng ilang segundo. Tinignan niya ang mic na para bang ito ang susi sa pagbitaw ng lihim. Natagal niyang kinikimkim. Ang Kusina Tech, aniya sa wakas, ay isinilang hindi sa harap ng investors, kundi sa likod ng kalan, sa isang barong-barong, sa isang panahong akala ko wala nang natirang halaga sa pagkatao ko. Napatahimik ang host, maging ang buong tech team sa likod ng salamin. Natahimik. Sa tinig ni Leia, may bigat, hindi pilit, hindi script, kundi totoo. Pwede mo ba kaming dalhin doon, Leia? Tanong ni Jessa. At doon, nagsimulang magbukas si Luna. Dati, may asawa ko. Para namang sinimula ng isang maliit na food business. Ako ang utak. Ako ang nagdisenyo ng sistema, ng recipes, ng inventory. Pero dahil mas madali raw para sa registration, lahat ng pangalan ay sa kanya. Kilala mo naman ang mga babae. Hindi tayo palaba noon. Tiwala ang puhunan. Akala ko sapat ng pagiging magkasama.
Napahigpit ang hawak niya sa headset. Hanggang isang araw, ginising na lang ako ng katotohanang binenta ako, hindi bilang asset, hindi bilang partner, kundi bilang isang bagay na wala ng silbi. Tahimik si Jessa, ramdam niyang hindi to ordinaryong kwento. At buntis ako, walang pera, walang pangalan, walang boses. Pero sa isang barong-barong na may tagas sa bubong, may isang matandang tendera na nag-alok ng sopas. Doon ako nagsimulang mabuhay muli. Doon ko naisip, kung kaya kong bumangon mula sa pagiging basahan, kaya kong maging tao ulit. Kaya kong bumuo ng bagong kwento at hindi bilang asawa ng kahit sino. Lumalim ang tono ni Luna. Kusina Tech ay hindi lang up. Itong panata ng lahat ng nanay, housewife, o babae na sinabing wala silang alam sa negosyo. Isa itong laban para ipakitang marunong tayong magbilang. Marunong tayong magdesisyon. Marunong tayong bumangon. Tama ka, ani Jessa. Tila nangingilid ang luha. At lahat ng iyon, ginawa mo habang nagdadalang tao? Oo. At bawat linya ng code, bawat field sa form. Habang gumagalaw yung bata sa tiyan ko, sinasabi niya sa akin, "Kaya mo yan, mama." Nag-viral agad ang episode sa loob ng 24 oras. Kusina ng Hustisya, The Story of Leia Santos. #1 na Spotify PH Business category. Shared 15,000 times in one day. Used by women empowerment, NGOs as a training reference. Pero sa kabila ng dami ng nakarinig, hindi pa rin binanggit ni Leia ang tunay niyang pangalan. Hindi pa ngayon. Dahil alam niyang may tama sa bawat salitang ibinubuga ng kwento niya. At isang araw, kapag sapat ng tama, saka siya tatayo sa tunay niyang pangalan. Sa kabilang dako ng lungsod, habang pinapatugtog ang podcast sa loob ng isang SUV, namutla si Miko. Katabi niya si Ramona, naninigas sa bawat salitang naririnig. Pinanta ako habang buntis, habang may dinadalang anak. Leia Santos daw, ani Ramona, bagamat halata sa mata niya ang paggagimbal. Ramona, ani Miko, nanginginig ang boses. Kilala ko yung tinig na yan. Yan yung boses na pinabaliwala natin. Siya yung boses na akala natin tahimik na habang buhay. Hindi pa niya sinasabi ang pangalan niya. Paninigurado ni Ramona. Wala pa tayong dapat ikabahala. Wala pang formal na reklamo. Pero Ramona, nasa publiko na siya. Pumanig na sa kanyang opinyon ng masa. Isa na siyang simbolo. Natigilan sila. Hindi na nila kailangan hintayin ang demand letter. Ang katotohanan ay naipakalat na. At minsan, mas mabagsik ang salita kaysa demanda. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Luna ang sarili niyang isip, nireplay niya ang podcast. Nakapikit siya, yakap ang tiyan. May ngiti sa labi. Hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa wakas, narinig niya siya. Leia, bulong na tayo habang tinatakpan siya ng kumot. Proud ako sa'yo. Ngumiti siya. Hindi mo pa alam ang kalahati ng kwento. Handa akong makinig. Ngunit bago siya sumagot, pinatong niya ang kamay sa tiyan at handa na rin siyang makinig. Sa ika-11 palapag ng isang glass building sa PGC, isang emergency board meeting ang ipinatawag ng mga investors ng taste buds. Sa labas ng conference room, tanaw ang abalang EDSA, pero sa loob, mas matindi ang traffic ng kaba, hinala at galit. Si Ramona ay nakaupo sa pinakagitna ng mesa. Maayos ang suot na coat dress, pero hindi may kakailang butil ng pawis sa gilid ng kanyang sintido. Si Miko naman ay tahimik sa dulo ng mesa, walang masabi. Hawak ang isang basong malamig na tubig na parang hindi maipanatag ang panlalamig ng loob.
Isa-isang dumating ang mga shareholders. Ilan ay dating tahimik, ngayon ay tila may dalang matinding katanungan. Sa gitna ng silid ay isang malaking screen. Nakapost ang viral podcast episode ng Her Story, kung saan tampok si Lea Santos, ang buntis na babaeng nagtagumpay matapos ang isang mapait na pagtataksil. Episode 47, Kusina ng Hustisya. Sa mismong boardroom ng kumpanyang minsang pinatalsik si Luna, ngayon ay pinag-uusapan siya sa gitna ng mga taong dating hindi kumikibo. Let's begin. Ani Mr. Romero, isa sa mga major investors. Ramona, Miko, care to explain what we just heard? Binaling ng lahat ang tingin sa kanila. Wala pong pangalan, wala pong legal claim. Kwento lang po yan ng isang babaeng obviously bitter. Sagot ni Ramona, pilit ang ngiti. Really? Sabat ni Mrs. Davis, matandang negosyante, na isa sa mga unang nag-invest sa taste buds. Because that voice, that story, it sounds exactly like Luna Morales. Tahimik. Hindi ba't siyang kasama ninyo sa simula? Dugtong pa ng isa pa. Ang kwento ng babaeng binanta, pinirmahan habang buntis. Parang eksaktong kabaliktaran ng press release niyo noon. Napatitig si Miko kay Ramona. Parang humihingi ng signal kung magsasalita na siya. Pero nanatili ang babae sa pagiging maangas. Fake news. Sino ba yung Lea Santos na yan? Ramona. Malamig na sagot ni Mr. Romero. We did our own background check. Walang record si Lea Santos bilang startup founder. But her system, her pitch, and even her marketing terms, exact replica ng in-original na proposal ng taste buds noong beta phase. Biglang nag-project sa screen ang lumang slide deck mula sa pinakaunang investor pitch ng taste buds, kung saan nakasulat, Family First Inventory Design, kusina ang puso ng negosyo. Sinundan ito ng clip mula sa Kusina Tech presentation ni Lea. Kusina Tech sapagkat ang puso ng negosyo ay ang kusina. Magkatulad, magkapareho, hindi aksidente. Mas malala. Sabat pa ng isa. Nakarating na rin sa media. At kung totoo ang insider info namin, may dating employee ng inyo, accountant daw, willing tumistigo? Bumilis ang pintig ng dibdib ni Miko. Ramdam niya na unti-unti nang nawawala ang kontrol. Parang isang recipe na niluto sa maling temperatura, unti-unting nasusunog. Pero, putol-putol na sabi niya. Lahat ng papeles ay maayos, may pirma, may kontrata. Well, the signing was pregnant and unaware. Sabat ni Romero, hinampas ang lamesa. That's fraud. That's coercion. At worst, exploitation. Napasingap si Ramona. This is outrageous. Are we going to let one emotional podcast ruin everything? Ramona. Matigas na tinig ni Mrs. Davis. Kung walang katotohanan ng podcast, bakit parang kayong natataranta? Tahimik. Habang lumalalim ang diskusyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang isa sa mga legal advisors ng board, bitbit ang isang folder. Sir, bulong niya kay Romero. We've just confirmed. There is a pending request for corporate arbitration hearing filed by a certain Luna Morales. Napatayo si Miko. Hindi pwedeng tanggapin yan. Halos sigaw niya. Ngunit huli na, isa-isang nagbukas ang folder at ipinamigay sa board members ang kopya ng official complaint. I, Luna Morales, co-founder and originator of Taste Buds, hereby present the following claims and evidentiary support. Kasamang certified true copies ng SPAs, forged board resolutions, and voice recording ng mismong pag-amin ni Miko sa pandaraya. Muling tumingin ang mga board members kay Ramona. At sino ngayon ang liar? Ani Mr. Romero, malamig ang tinig. At anong credibility ninyo bilang executive team?
Hindi na nakasagot si Ramona. Si Miko, namutla, nanghina, napaupo. Ang mga taong dating nasa itaas, ngayon ay binabayo ng mga tanong na walang sagot. Sa dulo ng meeting, isang tanong lang ang naiwan sa ere. Boses ni Mrs. Davis, marahan pero matalim. Nasaan si Luna? Hindi ba siyang nagsimula ng recipe? Ang sistema? Ang pangalan? At kung siyang tunay na puso ng kumpanyang ito, bakit hindi siyang narito? Tahimik ang silid, walang nakasagot, kahit si Miko, kahit si Ramona. Dahil ang sagot ay malinaw, hindi nila siya pinili, pero ngayon, siyang pinipili ng katotohanan. Pag-alis ng mga board members, naiwan si Miko at Ramona sa silid. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Miko, nanginginig ang kamay. Damage control. Sagot ni Ramona, pero sa likod ng boses niya ay may panginginig na rin. Kailangan nating paunahan. Pwedeng may settlement o pwedeng Ramona. Putol ni Miko. Wala na tayong hawak. Lahat ng ebidensya nasa kanya. Baka pati anak ko. Hindi pa niya nakikita. Pero yun ang tunay na pamana ko. At tinapon ko yun para sa ambisyon mo. Napatigil si Ramona. Hindi na lang negosyo ang pinag-uusapan, kundi ang pagkatao nilang dalawa na unti-unti nang guguho. Makalipas ang 2 buwan mula nang pumutok ang kwento niya sa podcast, dumating ang liham na magbabago sa lahat. Arbitration notice to Miss Luna Morales from Taste Buds Incorporation Arbitration Committee. You are hereby invited to attend a formal arbitration, here to address the claims of founding rights, equity, and ownership over Taste Buds Incorporation. Hindi na siya nagulat. Matagal niya nang alam na darating ang araw na ito. Ang araw na haharapin niya, hindi lang ang kumpanya, kundi ang mga taong minsang bumasag sa kanya. At ngayon, sa kanyang mga bisig, hindi na siya nag-iisa. Nasa kanya na ang bunga ng kanyang pinagdaanan. Isang sanggol na babae na pinangalanan niyang Liwanag dahil sa dilim ng pagtataksil, siyang nagsilbing tanglaw. Maagang araw ng Martes, nang pumasok si Luna sa gusali ng Legal Arbitration Office sa Makati, suot niyang cream-colored na wrap dress. Simple pero elegante. Nakapulupot sa kanya ang baby wrap sling na may himbing na sanggol sa loob. Hawak ng kanyang kaliwang kamay ang envelope ng mga dokumento. Sa kanan, ang mahigpit na kamay ni Theo. Nandito lang ako. Bulong ni Theo habang binuksan niya ang pintuan ng boardroom. Sa loob, naroon ang arbitration panel, 3 kinatawan ng SEC, 2 representative ng investor board at ang legal team ng kumpanya. At sa kabilang mesa, naroon si Miko at Ramona. Hindi sila agad tumingin, pero ramdam ang kaba sa kanilang postura. Si Miko ay balisa, nakaawang labi, tila gutom sa paliwanag. Si Ramona, bagamat ayos ang bihis, ay halatang pinipilit ang kumpiyansa sa katawan. Tahimik si Luna habang naupo sa kabilang panig. Tiningnan niya ang panel, sa kamarahang inalis ang tela na nakabalot sa kanyang anak. Her name is Liwanag. Mahinang sabi niya, at siyang dahilan kung bakit ako narito. Miss Morales, sabi ng arbitrator, you have the floor. Kindly state your claim. Tumayo si Luna. Inilapag sa harap ang envelope. Marahang inilabas ang bawat dokumento, certified copies ng stock transfer, SPAs at voice recording transcript. Sa mga papel na ito, malinaw na habang ako'y buntis at walang kaalaman, nilagdaan ako gamit ang pandaraya at maling intensyon. Inalis ako ng karapatan, ng pangalan, at ng boses. Ako ang nagsimula ng Taste Buds, mula recipe, branding, sistema, at identity, ngunit tinanggal nila ako. Hindi dahil hindi ako karapat-dapat, kundi dahil babae lang ako sa kanilang mata. At ina. Bumigat ang hangin sa silid.
Walang huminga. Tumayong abogado ni Ramona. Your Honors, walang formal na kontrata si Ms. Morales bilang shareholder. Lahat ng opisyal na dokumento ay nasa pangalan ni Mr. Morales. Dahil siyang pinirmahan ko ng tiwala. Sagot ni Luna. Biglang tumingkad ang boses. At ginamit nilang tiwalang yun para ibenta ako habang may buhay akong dinadala sa sinapupunan. Tahimik si Miko. Parang gusto niyang magsalita pero wala siyang lakas. Hindi ako abogado. Hindi ako eksperto sa batas. Dagdag ni Luna. Pero isa akong ina. At ang isang ina, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang patahimikin kung ang pinaglalaban niya ay buhay. Buhay na pinilit ninyong ipahamak. Iniyakap niya ang baby sling sa dibdib niya. Tumayo si Ramona. Waring nainis sa dramatikong tagpo. This is all theatrics. Walang kontrata. Walang legal ground. May konsensya. Sigaw ni Luna. Tumayo rin. At may testigo. Isa sa mga dating accountant ninyo na nagsumiti ng affidavit. May kopya kayong lahat niyan sa harap ninyo. Inilabas ng head arbitrator ang affidavit. I, Armand Del Rosario, do hereby state that I was just instructed by Ms. Ramona Cuevas and Mr. Miko Morales to process ownership documents while knowingly omitting the name of Ms. Luna Morales. Biglang napatingin ang mga panelist. Kina Miko at Ramona. Bakit hindi niyo sinabi na may kasamang tao si Luna sa simula? Tanong ng investor rep. Kung siyang utak, bakit siya tinanggal? Walang sagot. Ms. Morales. Tanong ng arbitrator. What exactly do you seek in this arbitration? Tumahimik si Luna. Mula sa sling, marahan niyang hinaplos ang noo ng kanyang anak. Tumitik siya sa lahat ng naroroon. Tila isa-isang sinunog sa paningin ng mga taong minsang humusga sa kanya. Hindi ko nais ang kanilang posisyon. Hindi ko nais ang yaman nila. Ang gusto ko, ang pangalan ko pabalik. Ang kwento ko, ituwid. Ang karapatan ko, kilalanin. Hindi ninyo ako kayang burahin. May buhay akong isinugal nyo. Pero siya ang rason kung bakit ako tumindig. Tahimik si Miko, pero nanginginig ang labi. Luna. May hinang bulong niya. Patawad. Hindi na siya sinagot ni Luna. Hindi niya kailangan ng sorry. Kailangan niya ng katotohanan. Sa labas ng silid, dumagsa ang mga reporter, mga leak ng kumalat mula sa board meeting. May mga balita na nagsasabing si Lea Santos ay si Luna Morales. May mga taong humahanga, may ilan ang galit. At may ilang natatakot, lalo na ang mga nagnakaw sa kanya. Pero sa gitna ng ingay, bitbit niya si liwanag sa dibdib at lumakad palabas ng gusali, tahimik, mapanatag. Dahil sa wakas, hindi na siya itinatago, hindi na siya pinapatalsik. At hindi na siya si Lea, siya si Luna. At siya ang tunay na may-ari ng kwentong ito. Ang mga araw matapos ang arbitration hearing ay tila bahan ng katotohanan. Hindi ito basta chismis o blind item na lumulutang sa mga comment section ng social media. Ito ay isang pambansang kwento, isang modernong kwento ng isang babaeng pinagtangkang burahin, ngunit bumalik sa mundo na mas matapang at mas totoo. At sa gitna ng pagsabog ng balita, isang headline ang nanguna. Luna Morales, ina, itinapon at pinagkaitan ng pagkakailanlan. Ngayon, nagsusumpa ng hustisya. Isang exclusive interview ng Primera Balita Tonight ang unang lumabas. At doon, harap-harapan na sinabi ni Luna ang totoo. Nang pinapirma nila ako. Hindi ko alam na binibenta na nila ang negosyo naming dalawa. Ang akala ko, pansamantalang leave lang. Pero kinabukasan, wala na akong pangalan. Wala na akong pera. At wala na rin akong asawa. Si Luna ay nakaharap sa kamera. Maayos ang bihis. Bitbit ang baby liwanag sa bisig.
Sa gilid ay si Teo, tahimik lang ngunit laging naroon. Habang naglilihi ako, habang sumusuka at halos mawala ng malay sa gutom. Pinakain ako ng kasinungalingan at nang hindi nila ako mapakinabangan, itinapon nila ako sa isang lumang apartment para akong kalakal. Tahimik ang buong studio, maging ang anchor ay hindi makatingin ng diretso sa mata ni Luna. Dahil ang bawat salita niya ay parang kutsilyong inuukit sa konsensya ng lipunan. Kinaumagahan, hindi lang social media ang bumaha, pati ang mga legal na dokumento. Case file. Fraud. Article 315 Revised Penal Code. Coercion. Article 286. Financial and Psychological Abuse. RA 9262. At ang mga respondents, Miko Morales at Ramona Cuevas. Ang complainant, Luna Morales. Kasama sa ebidensya ang transcript ng arbitration hearing, affidavit ni Armand Del Rosario. At ang pinakamatindi sa lahat, isang video na kinuna ni Luna habang siya ay buntis, umiiyak sa isang sulok ng barong-barong, hawak ang supot ng tinapay at reseta mula sa public clinic. Hindi ko alam kung makakain ako bukas, pero hindi ako susuko. May bata akong dinadala at hindi ko siya papayagang maranasan ng pang-aalipustang dinanas ko. Sabi ni Luna sa video, ang footage ay raw, walang makeup, walang script. Ito ang uri ng katotohanan na hindi kayang kontrahin ng press release. At sa isang eksklusibong segment ng 24 oras, ipinakita ang side-by-side comparison ng kusina tech pitch ni Luna at original Taste Buds launch deck. Siya nga. Sabi ng isang tech analyst, si Luna Morales ang tunay na utak ng Taste Buds. Sa loob ng opisina ni Ramona, nagwala ang babae. Hindi pwedeng ganito kabilis, sigaw niya. Hinagis ang tablet sa pader. Wala na tayong counter statement. Wala tayong legal block. Masyado mo siyang minaliit. Sagot ni Miko, halos pabulong. Si Luna, hindi lang siya boses sa likod. Siyang puso ng lahat. Tumahimik ka. Galit na sagot ni Ramona. Dahil sa kahinaan mo, nag-glitch yung recording. Hindi ako nagsimula nito, Ramona. Malamig na sabi ni Miko. Tayong dalawa. Samantala sa social media, trending si Luna, hindi dahil sa drama, kundi dahil sa pag-angat ng tinabunan. Buntis. Binenta ng asawa, pero bumalik bilang CEO? Di na to teleserye, totoong buhay na to. #Luna Morales. Saludo sa mga inang gaya ni Luna. Hindi na siya lang biktima. Isa na siyang simbolo. Dati akong dishwasher. Salamat sa kusina tech, nakita ko sarili ko kay Luna. Ang mga kababaihan, OFWs, single moms, housewives, lahat ay tila nagkaambag na boses. Si Luna ay naging salamin sa pagkakait at ehemplo ng muling pagtindig. Sa loob ng bahay sa San Rafael, habang pinapanood ang news clip, nakaupo si Luna sa tabi ni Theo. Tingnan mo. Ani Theo, akala nila tapos ka na, pero ito na palang simula mo. Tahimik si Luna, pinagmasdan ng anak na si Liwanag, na masaya sa duyan, napangiti siya, pero may halong lungkot sa mata. Hustisya. Bulong niya. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng katulad kong binura. Ilang araw matapos ang pagsampa ng kaso, dumagsa ang press sa headquarters ng Taste Buds. Karamihan sa mga investor ay umatras na, may mga branches na nagsara, may mga staff na nag-resign. Unti-unting gumuwang imperyong itinayo sa kasinungalingan. At sa gitna ng pagbagsak nito, isang tanong na paulit-ulit sa mga headlines. Kung si Luna ang tunay na founder, bakit hindi siyang humawak ng kumpanya noon pa? At ang sagot ay malinaw. Dahil minsan, sa mundo ng negosyo, ang pagiging babae, buntis, at tahimik ay katumbas ng pagiging invisible. Ngunit ngayon,
Hindi na invisible si Luna. Hindi na siya tinatago. At sa bawat galaw ng kamera, sa bawat replay ng kanyang testimony, nasa harap na siya. Siya ang bida ng sariling kwento. Matapos ang ilang linggong investigasyon, media coverage, at patong-patong na kaso laban kina Miko at Ramona, isang opisyal na liham ang dumating sa legal counsel ni Luna. Subject: offer for reinstatement. The Board of Directors of Taste Buds Incorporation, after due deliberation and review of evidence, has agreed to reinstate Ms. Luna Morales as majority shareholder and co-founder of the company. All rights, privileges, and executive power may be restored upon her acceptance. Tila isang malambot na tunog ng tagumpay ang bumalot sa silid ni Luna habang binabasa ito. Ngunit hindi siya ngumiti. Napatingin siya sa natutulog na sanggol sa duyan, siliwanag, tahimik, payapa. Ngunit ang puso ni Luna, hindi tahimik. Sa ilalim ng katahimikang iyon ay isang tanong. Babalikan ko ba ang mundo? Itinapon ko. Kinabukasan, nagdaos ng press conference. Ang kampo ni Luna, hinihintay ang lahat ng kanyang desisyon. May mga kamera, live stream, media personalities, lahat ay sabik sa comeback headline. Pero pag-akyat ni Luna sa stage, ibang kinis ng kanyang tinig. Una sa lahat, panimula niya. Salamat sa tiwala, sa suporta, at sa paniniwalang hindi lahat ng boses ay kailangang sumisigaw para marinig. Nagpalakbakan ng ilan, ngunit sa susunod na sinabi niya, biglang huminto ang oras. Tatanggihan kong posisyon, pabalik sa taste buds. Nagkatinginan ng lahat. Ang mga reporter ay nagkapa ng notes. Si Tayo, bagamat hindi gulat, ay tahimik lang nang umiti sa gilid ng stage. Hindi ko babawiin ang kumpanyang minsang itinayo ko. Hindi ko kailangan ng titulo para mapatunayan kung sino ako. Dahil sa mga kamay kong ito, sa utak na ito, at sa pusong hindi sinupil, nakabuo ako ng mas mahalagang layunin. Huminga siya ng malalim. I am no longer just the founder of the food empire. I am the founder of Project L-U-N-A. Lakas, unlad, negosyo para sa mga ina. Ang Project Luna ay isinilang hindi para maging negosyo kundi isang adhikain. Sa tulong na tayo at ilang angel investors na naniwala sa kanyang kwento, bumuo sila ng isang non-profit foundation na layuning bigyan ng tech, business training, microfunding, at mentorship ang mga single moms, dating housewives, at kababaihang nawala ng pagkakataon pero hindi ang pangarap. Hindi lahat ng may diploma ay may access. Hindi lahat ng may gatas sa ref ay may kakampi, pero lahat ng babae ay may kakayahan. Sa unang batch pa lang ng scholarship applicants, mahigit 2,000 nanay ang nag-apply mula sa iba't ibang probinsya. Si Aling Bebang na minsang kumupkup kay Luna sa gitna ng kanyang pagbagsak, ang naging unang honorary advisor ng programa. Sa unang araw ng Project Luna Tech Training Hub sa San Rafael, nagtipon-tipon ang higit sa 100 kababaihan. May kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang sakit, ngunit iisa ang layunin, makabangon. Hindi ko kalain na papangalanan ninyo sa inyong project, sabi ni Jesseline ng Her Story podcast sa isang panayam. Ngumiti si Luna. Hindi ito tungkol sa pangalan ko. Ito ay tungkol sa lahat ng babaeng tinawag na walang silbi. Pero ngayon, CEO na ng sarili nilang buhay. Habang abala siya sa training, may dumating na liham mula sa korte na si Miko ay opisyal ng kinasuhan ng food at financial abuse, habang si Ramon ay permanently disqualified sa pagiging board member ng alinmang registered corporation. Ngunit sa halip na tuwa, ang naramdaman ni Luna ay katahimikan. Wala siyang galak sa pagbagsak ng iba. Mas masarap palang tagumpay kung ito'y nakatutok sa pag-angat ng iba. Isang araw, habang nakastandby siya sa isang seminar hall, lumapit sa Theo bitbit ang isang envelope. Para sa'yo. Pagbukas niya, isang dokumento ng registration ng Kusina Tech. Kayo na officially nakapangalan sa kanya.
Pumayag na ang dating partner mo. Sabi ni Theo, at gusto niyang humingi ng tawad. Hindi para bumalik, kundi para umalis ng may dignidad. Napatitig si Luna sa papel, ngumiti. Hindi na kailangang bumalik, pero salamat. Isang gabi, matapos maidlip si liwanag, lumabas si Luna sa maliit na opisina sa training center. Nakatitig siya sa langit, walang bituin, pero ramdam niya ang liwanag. Sa tabi niya sa Theo, tahimik, hawak ang kanyang kamay. Minsan, iniisip ko, paano kung tinanggap ko yung kumpanya ulit? Baka mas maaga kang napagod. Napatawa siya, marahan. Pero ngayon, hawak ko yung gusto ko. Hindi lang negosyo, kundi direksyon. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa daan-daang Lea Santos na umaasa pa rin ng pagkakataon. Luna. Ani Theo, sabay lingon sa kanya. CEO ka pa rin. Hindi nga lang ng taste buds, kundi ng sarili mong kwento. Ngumiti si Luna. Dahil sa kwentong ito, ako ang nagsulat, ako ang nagbura, ako ang muling bumuo, at ngayon, ako ang nagtuturo sa iba kung paano rin nila ako magagawa. Sa gabing iyon, habang kumakaway ang maunang scholar ng Project Luna, ramdam niyang mas malawak pang naabot niya kaysa sa alinmang korporasyon. Dahil minsan, hindi mo kailangang ipaglaban ng trono. Kung kaya mo namang itayo ang buong palasyo para sa iba. Mainit ang araw, ngunit malamig ang simoy ng hangin sa loob ng multi-purpose hall ng San Rafael. Mula sa labas, tanaw ang mga banderitas ng Project Luna na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Kulay dilaw, puti at bughaw. Simbolo ng lakas, pag-asa at paglaya. Ngayon ay graduation day ng kauna-unahang batch ng Project Luna Scholars. Mga single moms, dating housewives, at kababaihang ilang beses nang natalo sa buhay. Pero ngayon ay nagsisimulang lumipad muli. Nasa entablado si Luna, suot ang simpleng bestida. Sa kanyang tabi ay si Liwanag, ngayon ay halos 1 taong gulang, nakasuot ng maliit na gown at nakangiti sa lahat ng taong lumalapit sa kanya sa audience. Naroon sa Theo, nakaupo sa likod, may hawak na bouquet at tahimik na sumusuporta. Tumayang host sa mikropono. At para sa ating keynote speaker, ang babaeng naging inspirasyon ng kwentong ito, ang nagsimula bilang isang tinanggihan, pero ngayon ay simbolo ng tagumpay, Miss Luna Morales. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Luna. At bago pa siya makapagsalita, tinapik niya si Liwanag sa noo at ibinulong. Ito na anak, para sa ating dalawa. Pagharap niya sa audience, sandaling huminto ang mundo. Ibang pakiramdam kapag kaharap mo ang mga taong dati ay kagaya mo. Basang-basa ng ulan, ng pag-aalinlangan. Ngunit ngayon kumakaway na sa liwanag. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula ni Luna, marahan ngunit matatag. Ngayon po, tinatawag akong founder ng Project Luna. Tinatawag din akong innovator, trainer, minsan pa nga'y CEO. Tumawang ilan sa audience. Pero kung tatanungin niyo ako kung sino ba talaga ako, isa lang ang sagot ko. Tahimik. Tumingin siya kay Liwanag. Ako si Luna. Buntis akong iniwan, pero ako rin ang nagsilang ng bagong kinabukasan. Nag-uumapaw ang emosyon sa bawat sulok ng bulwagan. Ilang mga inang napayuko, may luwas sa mga mata. Isa sa kanila, si Marites, dating karinderya helper na ngayon ay may sarili ng mobile food cart, tumayo at lumapit sa mikropono. Miss Luna, mahina niyang simula, nanginginig ang boses. Hindi ko po alam na buntis din pala kayo nung nilabanan niyo ang mundo. Akala ko ako lang ang binigo. Ako lang walang laban. Napaluha si Luna. Pero ngayong nakita ko kayo, nakita ko rin yung sarili ko. Salamat po. Dahil sa inyo, alam kong kaya ko ring tumindig. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gitna ng tagumpay, lumingon si Luna kay Theo. Nakatayo na ito ngayon, hawak ang bouquet, at may kakaibang ngiti sa labi. Ngiting may pagmamalaki, ngiting may paggalang, at ngiting puno ng pag-ibig. Tumango si Luna,
Hindi kailangan ng salita. Sapat ang tingin para sabihin, salamat sa bawat hakbang, kasama kita. Matapos ang graduation, habang nagpapakuha ng larawan ng mga scholars, may isang batang babaeng lumapit sa kanya, nakasuot ito ng lumang palda at may dalang notebook na puno ng doodles. Ate Luna, aniya, gusto ko rin pong maging katulad nyo paglaki ko. Hindi ako marunong mag-business, pero marunong akong mangarap. Ngumiti si Luna, lumuhod siya para itapat ang mukha sa bata. Alam mo ba, ang pinaka-importanting puhunan sa kahit anong negosyo? Pera po? Hindi. Ngiti ni Luna. Tapang. At sa tingin ko, meron ka nun. Sa huling bahagi ng seremonya, ipinasok ng organizers ang isang malit na surprise. Isang malaking telon na may nakasulat sa bawat ina na tinawag na walang silbi. May Luna sa iyong loob. Muling napaluha si Luna, ngunit ngayon, ito na iluha ng kagaanan. Wala nang sakit, wala nang galit, ang natira na lang ay kapayapaan. At sa ilalim ng telon, isa-isang inilapit ng mga scholar ang kanilang mga anak kay Luna para raw humingi ng blessing. Si Luna, na dating itinapon, kaya na iniiyakan sa tuwa ng mga ina na sinagip niya sa katahimikan. Hindi siya bumalik para mang-agaw ng korona. Bumalik siya para magsindi ng kandila sa dilim ng iba. Habang palubog ang araw sa San Rafael at unti-unting naubos ang mga panauhin, lumapit si Tayo sa kanya at binigyan siya ng isang maliit na kahon. Para saan to? Tanong niya. Just open it. Pagkabukas niya, isang pendant ang laman. Hugis buwan, may ukit na. Liwanag, lakas, Luna. Hindi siya makapagsalita. Lumingon siya kay Tayo. Hawak pa rin ang pendant. Pwede bang simula ngayon, hindi na lang ako kakampi sa laban mo? Bulong ni Tayo. Pwede bang maging tahanan mo rin ako? Hindi sinagot ni Luna. Tumingin siya sa langit, sa anak na natutulog sa kanyang dibdib, at sa mga babaeng humahalakhak sa paligid, at marahang tumango. Sa huling sandali ng araw na iyon, tumayo si Luna sa labas ng center, bitbit ang anak. Tanga ng pendant at ang puso ay buo. Hindi niya na kailangan ng hustisya, nakuha niya na ito. Hindi niya na kailangan ng kumpanya, na itayo niya na ang mas mahalaga. Hindi niya na kailangan ng paliwanag, dahil siya na ang sagot. Ako si Luna. Buntis akong iniwan, pero ako rin ang nagsilang ng bagong kinabukasan. At kung ako'y kayang tumindig, kayo rin. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.